Kuya? Kuya? Oh, anong problema mo? Hindi ka man lang marunong kumatok. Kumatok ako, pero hindi mo narinig dahil abala ka sa panonood mo. Eh ano ngayon? May problema ka ba sa akin? Oo, ikaw ang problema ko. Sana man lang matuto ka magtipid ng kuryente. Nakabukas ang electric fan at TV sa labas, tapos nandito ka lang pala. At naka-aircon ka pa. Paano hindi tataas ang bill ng kuryente? Ano ba yan? Emma! Emma! O bakit? Wala na naman kape. Ikaka-grocery ko lang ah. Eh kahapon meron pa dyan ah. O bakit? Anong problema? Etong si Renz kuya, naubusan ng kape. Oo, buti nga may natira pa sa akin. Sige, maiwan ko muna kayo dyan. Emma naman, lagi na lang bang ganito? Ni hindi pa umabot sa sahod ang mga stock natin dito sa bahay. Hayaan mo mahal, sasabihin ko kay kuya na sa susunod sila naman ang bumili. Eh may trabaho naman si kuya. Bakit hindi sila bumili ng stock dito sa bahay? Huwag ka nang maingay mahal. Ako na ang bahalang magsabi. Sige, lalabas na muna ako. Uy! Sakto, nagugutom na naman ako. Oh, asan yung tinapay ko dito? Sa'yo ba yun? Oo kuya, sa akin yun. Nako, pasensya ka na bayaw. Nagutom kasi ako. Hindi ka man lang nagtira kuya, kahit para kay Emma lang sana. Pasensya na, hindi ko naman alam. Oh mahal, nakabili ka na ba ng soft drinks? Nagugutom na kasi ako. Meron na mahal. Kaya lang, Oh, asa na yung tinapay dito? yun na nga, kinain ni kuya. Pasensya ka na, Emma. Hindi ko naman alam. Kuya, dapat kasi nagtanong ka muna. Eh siya hindi ko alam eh. Kanino ako magtatanong? Eh wala namang tao dito kanina. Huwag mo ako pinagtataasan ng boses, kuya. Mahal, halika na. Magmerienda lang tayo sa tindahan ni Aling Lydia. Delivery po. Kanino po yan? Ay, Emma, sa akin yan. Kuya, bayad ah. Napapadalas ang order mo, ate ah. Hindi naman. At saka, bakit ba nakikialam ka? Hindi naman sa nangingialam ako, ate. Iniisip ko lang naman si kuya na nagtatrabaho. Oh, eh ano naman? Dahil parang mas inuuna mo pa yung mga ganyang bagay. Wala ka nang pakialam doon. Meron, ate. Ni hindi nga kayo nag-aambag dito sa bahay. Ang kuya mo, ang kausapin mo sa ganyang bagay. Wag ako. O mahal, bakit mukhang malungkot ka? Hay naku, mahal. Etong si Ate Marga kasi. Bakit na naman ba? Nagtalo kami. Lagi naman. Kahit ang kuya mo, hindi ko rin nakakasundo. Hindi ko naman pwedeng iwan tong bahay, mahal. Pamana kasi sa amin to ng mga magulang namin. Matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na umalis na tayo dito. Kita mo yung nangyayari. Mahal,
Napag-usapan na natin yan, di ba? Sana naman maintindihan mo ko. Basta, pag-isipan mo ang sinabi ko ah. Oo, mahal. Halika na sa loob, makapagpahinga na. Ay, nakapagluto na din ako. Maliligo muna ako. Sakto pagdating ni Renz, makakakain na din kami. Oh, Emma. Pasensya ka na ha. Hindi ka na namin tinawag. Kumain na pala kami. Masarap ng ulam ah. Luto mo ba? Hindi nyo man lang kami hinintay, kuya. Wala pa si Renz, ha? Nagugutom na daw kasi ang ate Marga mo. Kuya, sana hinintay nyo muna kami ni Renz bago kayo kumain. Eh di ikaw na lang magantay sa asawa mo. Alis na ako, mahal. Pasok na ako sa kwarto. Sige, mahal. Susunod na ako. Simpleng bagay lang, Emma. Nagkakaganyan ka na. Mahal, nandito na ako. O mahal, kumain ka na ba? Akala ko ba hintayin mo ako? Naku, mahal, hindi pa ako kumain. Hinugasan ko lang tong pinagkainan nila, kuya. Ano? Ikaw pa nagugas sa pinagkainan nila? Sandali nga. Mahal, ano ka ba? Huwag ka nang maingay. Umupo ka na lang muna. Hintayin mo na lang muna akong matapos para makakain na tayong dalawa. Naku, ang laki ng bill ng kuryente. Kuya? Kuya? Oh, anong problema mo? Hindi ka man lang marunong kumatok. Kumatok ako, pero hindi mo narinig dahil abala ka sa panonood mo. Eh ano ngayon? May problema ka ba sa akin? Oo, ikaw ang problema ko. Sana man lang matuto ka magtipid ng kuryente. Nakabukas ang electric fan at TV sa labas, tapos nandito ka lang pala. At naka-aircon ka pa. Paano hindi tataas ang bill ng kuryente? Bakit? Nagbibigay naman ang kuya mo ng pambayad ah. Nagbibigay nga, pero kulang. Dahil sa pagiging magastos at maluho mo. Eh di sabihin mo sa kuya mo na dagdagan para hindi ka nagbubunga nga dyan. Pareho tayong walang trabaho, ate. Pero marunong ako magtipid at magkaroon ng pakialam dito. Aba Emma, hindi ko na problema yan. Hindi lang naman ikaw ang may-ari ng bahay na to ah. Pag-aari rin to ng kuya mo. Kaya wag kang umasta na sa'yo lang ang bahay na to. Ano bang nangyayari dito? Nasa labas pa lang kami na rin. Naririnig na namin yung sigawan yung dalawa. Etong asawa mo, kuya, sinasabihan ko lang naman na magtipid dahil ang laki ng bill natin sa kuryente. Mahal, tama na. Ano bang nangyayari, Marga? Renz, Marga, mag-uusap nga muna kami ng kapatid ko. Sige kuya. Pero Franz, Sige na, iwan niyo muna kami. Emma, ano bang nangyayari? Hindi mo alam ang nangyayari dito sa bahay, kuya. Wala man lang pakialam ang asawa mo. Ni maghugas nga ng pinagkainan niya, hindi niya magawa. Pareho lang kaming nasa bahay, kuya. Hindi man lang niya ako magawang matulungan. Mabuti siguro, kuya. Bumukod na lang kami ni Renz. Emma, alam mo naman ang bilin ng mga magulang natin. Sa ating dalawa itong bahay. Oo, kuya. Pero hindi ko na kayang pakisamahan pa ang asawa mo. Baka pwede naman nating pag-usapan to, Emma. Kuya, kahit anong gawin mo, hindi mo kami pwedeng pagsamahin ng asawa mo. At hindi mo kami pwedeng itira sa iisang bahay. Kami na lang ang aalis ng ate mo. Kuya, hindi naman maikakaila na sa ating dalawa, mas maayos ang trabaho ng asawa ko. Kami na lang ang aalis ni Renz, kuya. Matagal na rin naman namin pinaplano to. Siya ka na kay ate Marga mo, Emma.
Okay lang yun, kuya. Basta sana pag umalis kami dito, maasikaso ka niya ng maayos. Ako na ang bahala dun, Emma. Salamat.